ni? Asa ni siya? Wala ng HDMI. Display na photos. Ay, mahal ba? Wala akong budget. Kani mo? Kani? Ano? Pwede na. Pila ni siya? Ang tama ra gyud. Mura gihatag sa ko ah. HDMI na siya no? Kani. Ako. Sige. Kani na lang. Hi guys! Welcome back to my channel. So kakatapos ko lang mag-lunch and galing ako sa chapel, may inasikaso lang ako doon. At pagdating ko, meron nang nakasabit na pagkain sa aming gate. So ngayon naman guys, meron akong gustong i-share sa inyo the story how I became a virtual assistant. So advices based sa experience ko. Nung pinanganak ko si Yuri, that was year 2008, nagtatrabaho pa ako sa isang office. And since wala pa akong yaya nung time na yon, iniiwan ko muna si Yuri dun sa nanay ko kung saan siya nagtuturo kasi teacher yung mom ko dati. Tapos minsan naman dinadala ko siya sa office namin. Kaya lang medyo mahirap kasi magbantay sa kanya lalo na nagsistart na siyang gumapang, yung nag-explore na siya. So doon na rin ako nag-decide na mag-hire na ako ng yaya. Kasi sobrang kailangan na talaga, since yung papa ko kasi hindi ko pwede iwan sa papa ko yung anak ko kasi disabled kasi si papa, so hindi pwede. So, nung may yaya na, hindi rin ako mapakali. Kaya, kasi iba pa rin talaga bilang isang ina, mas gusto mo ikaw talaga yung magbabantay sa anak mo, ikaw yung mag-asikaso. And bilang solo mom din ako, so sobrang hirap lagi ako nag-iisip kung ano naman yung ginawa ng yaya, inaalagaan niya ba na maayos yung anak ko, and then nung time na yon kasi hindi pa uso yung CCTV, so sobrang worried talaga ako. So that's why, sa katagalan, hindi ko na pinatagal actually. So nag-decide na ako na mag-resign at mag-online job na lang ako. Actually, wala pa yung kasiguraduhan talaga kung makahanap ako ng client online. But meron naman akong experience sa social media marketing and SEO kasi medyo uso yan nung time na yon. And na-train na kasi ako nung boss ko na pinupuntahan ko sa office, yung dati kong boss. So, na-train na nila ako. And ngayon naman, nung tag-try ako na mag-apply sa isang agency, natanggap din ako kaagad kasi may experience ako, meron akong training ground or meron akong training pagdating sa SEO. Kasi yung hinahanap nila nung time na yon is appointment setter and SEO. So, nung first na client na binigay sa akin ng agency, hindi pala client, nag-train pa ako. So, tinrain nila ako as appointment setter. So, tinry ko lang din siya kasi ayoko naman na mamili ng trabaho. So, tinry ko yung maging appointment setter. Kaya lang, after how many days, sabi ko sa kanila na parang hindi ko talaga kaya maging appointment setter kasi hindi ako sanay mag-English. Like, hindi din kasi talaga ako magaling mag-English. So, buti na lang, naintindihan din naman nila. So, ngayon, meron bagong client na binigay sa akin which is aligned sa skills ko. So, nung time na yon, doon na rin nag-start yung aking self-learning journey. I really pushed myself to learn different skills. So, nag-search ako sa YouTube, nag-search ako kung saan-saan. Like, talaga ako, very motivated. Very motivated talaga ako ng time na yon. Kasi syempre, as baguhan ka, and then parang gusto mo din to. So, talagang, nagpursige talaga ako na marami akong matutunan. And, one thing na sobrang proud ako is yung marunong akong gumawa ng website gamit ang WordPress. And I can make it, or I can create a WordPress site from scratch din talaga. So that's why I'm so proud of myself kasi sobrang, yung time na yun, very eager pa talaga. And very motivated and inspired. So masaya din ako ng time na yun kasi kahit nandito ako sa bahay, nakikita ko yung anak ko, and then nakikita kung paano siya asikasuhin ng yaya, and then naalagaan ko rin yung tatay ko at the same time. Kasi nauna na magkasakit yung tatay ko, and then yung mom ko yung sumunod. So, nung nagkasakit na si mama and si papa, pareho na, kasabay na sila, and in and out na sa hospital, sobrang dami ng challenges namin ng family ko that time. Kailangan ko pa rin talaga magpatuloy, and from one client, naghanap ako ng marami.
So, nasundan siya and then nagkasunod-sunod na. So, sobrang dami din naman ng blessings nung time na yon. Kahit may mga challenges kami sa buhay, which is I'm very thankful. Kaya lang nung time na yon, night shift kasi ako. So, yung trabaho ko, kailangan namin na yung kapatid ko kasi nag-resign na siya sa kanyang dating trabaho bilang nurse. So, yung ginawa niya is nag-online job na rin siya. So, pareha na kaming virtual assistant. And then, nung nagkasakit, actually, ginawa niya yon, nag-resign siya nung nagkasakit na yung nanay namin. So, pareha na sila ni mama at si papa yung nagkasakit at silang dalawa ni inaalagaan namin dito. So, yung ano namin ng kapatid ko, night shift ako yung magbabantay sa gabi sa mga parents namin. Tapos sa araw siya naman, kasi ako, supposed to be dapat tulog ako. Kaya lang, mahirap kasi kapag meron kang toddler, meron kang estudyante, hanggang sa tumagal na, ako na naghatid sundo sa anak ko kasi kailangan ko na tanggalin yung yaya kasi ayoko na mag-hire ng yaya. Lalo na nung namatay na both our parents, hindi ko na kailangan ng yaya ng time na yun. Ako na yung naghahatid sundo kay Yuri. So, during those times na nagkasakit yung parents ko, hindi ako makatulog na maayos. Kasi yung tulog ko, nasa 2 to 3 hours lang talaga ako a day. Kasi mahirap patulog sa araw. Nakakatulog naman ako pero putol-putol, hindi yung straight talaga kasi night shift ako. And ilang years din ako night shift. I think mga almost 12 years din ako night shift. And okay naman yung client ko, okay yung income. Kaya lang, um, lumalaki yung income ko, lumalaki din yung expenses namin. That's why sobrang hirap din talaga sa akin ng time na yon na yung tulog ko hindi talaga nasa tamang oras. So nung time na nawala na yung parents namin, doon din lumalabas yung mga health issues ko. So I even went through depression and anxiety. Yung dumating na ako sa point na parang natatakot na ako matulog kasi baka hindi na ako magising pagkabukas. So, ganun siya kalala. And it's really hard for me that time. And then, may mga times na gusto ko matulog na maayos, hindi ako nakakatulog. So, nagkaka-insomnia na ako. Yun na rin yung time na yun na nag-start na ako mag-maintenance ng gamot para sa high blood kasi tuloy-tuloy na yung pag-akyat ng high blood ko. And yun na nga, sabi ng doktor, kailangan ko na mag-maintenance. Simula din noon, nag-decide din ako na mag-resign na sa mga night shift work ko kasi importante yung aking health. And syempre, maliit pa si Yuri. Natatakot din ako na baka may mangyari sa akin tapos walang kasiguraduhan sa kanya. Syempre, natatakot tayo para sa mga anak natin. That's why, nung time na yun, talagang nag-decide ako na bahala na kumunti yung income ko, basta maalagaan ko lang yung sarili ko para sa anak ko, para sa amin dalawa. Buti na lang, nung time na yun, meron akong isang client na naiwan. Actually, this client, sobrang tagal ko na nagtrabaho sa kanila. I think almost my entire VA journey, naging client ko na sila. Siguro kung totalin ko, more than 12 years na rin ako nakapagtrabaho sa kanila. And hanggang ngayon, nandiyan pa rin. But unfortunately, just last year, they informed me na nagkaroon ng problema yung company and they're slowing down and kailangan nila magtanggal ng tao. Medyo kinabahan ako ng time na yun kasi baka ako yung tanggalin nila. Sobrang laki ng problema niyan. Buti na lang at kinip nila ako. So, hindi nila ako tinanggal. Marami silang tinanggal na staff. I'm so happy. Kasi at least, may trabaho pa rin ako. Pero, binawasan nila yung working hours ko at saka working load ko. That's why, medyo nahirapan ako sa part na yan. Kasi nasanay ako, kasi akala ko stable na talaga yung sweldo ko sa kanila. Kasi sila lang talaga yung iniwan ko na client. And hindi na ako nag-apply ng iba. Kasi parang okay naman ako sa sweldo ko. Kaya ko mapaaral si Yuri. Tapos yung mga needs namin, kaya naman, okay naman siya. Maganda naman yung kalabasan ng income ko. Kaya lang, nung naging part-time na, sobrang hirap. Like, nabigla din talaga yung aking, yung lifestyle. Nag-iba yung lifestyle namin ng anak ko. Dati, nung medyo okay pa yung sweldo ko, nakakalabas kami, nakakain kami sa labas, nagpapadeliver kami ng McDo kasi favorite yan ng anak ko. And may mga extra din naman talaga. So ngayon, since wala akong source of income, aside sa yung paunti-unti na income ko dun sa small business ko, nahirapan din talaga ako maghanap ng client since nag-decide na ako na hindi ako mag-night shift. Sobrang hirap maghanap ng flexible na client. So, medyo worried ako sa part na yan. Pero iniisip ko na lang din, mas importante din kasi yung health ko and hindi na talaga ako pwede magpuyat. So now, I keep asking myself, what's next for me? And honestly, hindi ko pa rin alam. But one thing I'm sure of is gusto ko talagang mag-vlog. So I want to continue kung ano yung mga ginagawa ko ngayon. Gusto kong ituloy ito. Actually, nung maliit si Yuri, we used to vlog all the time.
nag-video talaga kami lagi, dino-document namin yung mga nangyayari sa buhay namin. And hindi lang namin ina-upload sa YouTube. So ngayon, I realized maybe this is the right time. Maybe this is not just about sharing my life, but also about finding myself again. Unti-unti ko siyang binubuo ngayon. At kahit hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng tadhana, I'm choosing to show up. I'm choosing to try, and I'm choosing to continue. Kasi hindi ako nawawala ng pag-asa. Hindi ako susuko because hindi pa tapos ang story ng buhay ko. Maybe this is just the beginning of a new chapter. Please support my channel. Sana mag-subscribe kayo and umabot kayo sa part na to. So help me to be better, guys, and please help my channel. Ang pagiging virtual assistant ay wala talagang kasiguraduhan yan, guys. Alam ko yan many years ago. Kasi ang dami ko na naging client. Pag sinabi nilang tapos na yung project, putol na rin kaagad. And then, minsan pa, sinasabi nilang bigla na kailangan na magtanggal, isa ka sa natanggal. So, walang assurance talaga ang pagiging VA. Swerte ka na kung yung client mo ay binibigyan ka ng mga health benefits, ng SSS, PhilHealth sila nagbabayad, may bonus pa, may 13-month pay. Sobrang swerte mo na kung ganyan yung naging client mo. So, sa mga VA dyan na alam nyo na walang kasiguraduhan, mag-secure na kayo. Kasi yun talaga ang isang bagay na hindi ko ginawa. Na ngayon ay pinagsisihan ko rin na bakit hindi ko siya ginawa. Kasi alam ko na hindi talaga stable yung VA. Wala din akong ginawa para yung mga source of income, ibang source of income. Meron ako pero maliit. So, hindi rin talaga siya enough. And I also save. Nakapag-save ako, guys. Kaya lang, since akala ko din kasi may stability na, and biglang lumiit yung sweldo mo, nagamit din talaga lahat ng savings mo. That's why if sa tingin mo enough na yung income mo ngayon and you have sobra, huwag niyo munang bilhin. Ipunin niyo muna. Mag-save kayo. Kasi yung virtual assistant sobrang mahirap din talaga mag-maintain ng client. Kasi minsan, bigla na lang talaga nawawala yung client. So here are my takeaways for you. First, mag-ipon kayo. Learn to save for rainy days. Ako, nag-ipon ako, pero hindi siya sapat. So, yun talaga ang isa sa ma-advise ko sa inyo, guys. Save for rainy days. Hindi kasi natin alam kung anong mangyayari in the future. Kasi, di ba, nung pandemic time, hindi ako masyadong affected nung time na yun kasi yung trabaho ko, kasi yung trabaho ko is VA. So, yung mga boss ko, nung time na yun ay hindi rin naapektuhan yung business nila kasi nasa digital marketing sila. Mas lumobo pa yung kanilang business because of digital marketing. Kahit paunti-unti lang yung savings nyo, kada sweldo, maghulog lang kayo 500, 1,000, 2,000, kada sweldo, paunti-unti guys, lalaki din yan over time. So, yan isa sa mga masasabi ko talaga, advice ko sa inyo to save talaga to save for the future. So, pangalawa naman is take care of your health. This is very true, guys. Kasi when I started working as VA, hindi ko iniisip yung health ko. Yung iniisip ko pera. I always think about money. Kasi yung sweldo ko, before ako naging virtual assistant, sobrang kulang talaga, sobrang liit. And the fact na isa akong nanay, parang hindi talaga enough sa akin nung time na yun. Siguro kung single ako, enough na yun for me. But since may anak na ako, hindi talaga siya enough for me. And actually, hindi ko iniisip din talaga na malaki yung sweldo ng VA nung time na yun. Kasi yung iniisip ko lang is yung anak ko. Gusto kong magtrabaho para sa anak ko, para mabantayan ko siya and masikaso ko siya na ako mismo yung nakikita. Ako mismo yung nag-aasikaso sa kanya. So, nung nalaman ko na ganito pala yung sweldo ko, I started working as VA, $3.5 per hour, guys. So, do the math, 8 hours yung trabaho ko. Minsan, meron pa akong 2-3 clients and I started with $3.5 per hour. So, yan ang sweldo ko noon, nung nagsa-start pa lang ako. Pero I started with 1 client muna. And then, nung medyo na-control ko na, dumami yung client ko and lumaki yung sweldo ko. So, sa kakatrabaho ko, nakalimutan ko na yung health ko. So, wala akong masyadong tulog. 3 to 4 hours or minsan 2 to 3 hours lang yung tulog ko per day or minsan kada tulog ko 2 hours, putol, and then matutulog na naman ako ulit, putol. So, putol-putol yung tulog ko dati. And wala akong exercise. Tapos, syempre pag na-overwhelm ka na sa sweldo mo, grocery shopping. Tapos, minsan, hindi pa uso yung delivery, pero uso na yung delivery sa McDo and Jollibee noong time na yon. So, nagpapadeliver kami ng McDo or Jollibee.
And talagang lumobo din ako, tumaba ako, and naging unhealthy na ako. Kasi walang exercise, wala talaga lahat. Good thing ngayon, yung mga kabataan ngayon, very health conscious na. Pero ako talaga dati, hindi ako health conscious. So that's why, isa din talaga sa advice ko, if you work graveyard shifts, make sure to take care of your health. Matulog as much as possible. And then, kumain ng healthy, syempre, take your supplements. Yan talaga yung advice ko sa inyo. So, prioritize your health. Okay. So, third naman is give yourself a time to rest. Magpahinga talaga. Hindi puro trabaho lang and then walang pahinga. Pagdating ng bahay or galing kayo sa graveyard nyo or outside, nagtrabaho kayo even daytime, pag uwi ng bahay, may asikasuhin naman yung mga anak ninyo. But if meron kayong time to rest, mag-rest talaga kayo. Kasi yun, isa din talaga yun sa ma-advise ko sa inyo na ako, trabaho lang ng trabaho, hindi ako nag-rest, kaya nagkakasakit na ako. Overtime, talagang nagkaroon na tayo ng mga health issues. Pagdating talaga ng panahon, sisingilin tayo ng katawan natin. That's my third advice sa inyo. So, ang fourth advice ko naman, tandaan nyo guys, yung pagiging virtual assistant ay hindi stable. So, swerte na lang kung may stability yung company ng boss ninyo, pero hindi talaga siya stable. That's why you need a backup. So ako, may mga backups ako noon. That's why, meron talaga akong dalawang client. Okay, meron talaga akong 2 or 3 client. Para pag nawala yung isa, meron pa akong 2. Tapos dumating ako sa 2 na lang, tapos nawala yung isa, meron pa naman akong isa. So that's why hanggang ngayon, isa na lang talaga yung client ko. So ngayon, very unfortunate kasi syempre, medyo bumaba yung kanilang business, nagkaroon ng problema. So since isa lang yung client ko, ngayon ako'y nahirapan na kasi wala akong other source of income. So that's why isa sa ma-advise ko sa inyo, i-secure nyo na talaga yung sarili ninyo once na maging VA kayo. Kung may isa kayong client, okay, maghanap kayo ng iba pang source of income. Kung may 2 kayong client, that's a good thing kasi pag nawala yung isa, meron pang isa. And if you want to add more clients, that's a good thing din. At least makapag-save kayo. So kung yung isang client ninyo, sobra-sobra na yun, i-save nyo na yun. So yun talaga yung advice ko sa inyo. Kasi based experience ko, talagang pagsisisihan pagdating ng panahon. That's why, don't spend too much talaga. If alam nyo na malaki yung sweldo nyo, gasto lang kayo ng gasto, i-save nyo muna. And if you think na mga 6 to 8 years, kaya na, ay 6 to 8 months yung na-save ninyo and meron na kayong sobra, pwede na. So, kung magkano yung expenses ninyo every month, tapos i-times nyo yun sa 6 to 8 months, yun ang i-save ninyo. Para pag dumating yung panahon na wala yung client ninyo, meron kayong magagamit in the next 6 to 8 months. So, yun ang isa sa ma-advise ko sa inyo, guys. So, dun naman sa mga nagtatanong kung saan ko nakukuha yung clients ko. Actually, meron akong mga clients dati na recommendations. Yung nag-start ako mag-VA, sa agency yon. So, binigyan ako ng isang client. Ngayon, dinagdagan naman ng isang client kasi pwede akong tumanggap ng maraming clients kung kaya ko siyang trabahuin. So, yung ginawa ko, meron akong 2 full-time job at meron din akong mga clients na project-based. So, yan ang ginagawa ko dati. And then, sa pag-apply naman, outside the agency, kahit saan na website, apply lang ako ng apply. Pero, chine-check ko muna kung ano ba, kung fit ba siya doon sa skills ko. Kung itong job description na to, may experience ako, okay ako dito. So, yun ang ina-applyan ko. So, apply lang ng apply, and then, eventually, matatanggap ka rin. So, yun lang guys. So, if you have questions, just comment down, and I'll try to answer as many as possible. Or if wala kayong question, okay lang din. So, anyway guys, ngayon palang hapon, aalis ako kasi may nag-invite sa amin ng dinner and then mga 5:30. Tapos after dinner, kailangan din namin mag-eat and run kasi meron kaming kasaulugan sa chapel at 6:30 or pwede 7. 5:30 to 7 or 6:30, 1 hour lang kami doon sa party na yon. Nagpaalam na kami doon sa nag-invite sa amin na hindi kami magstay ng matagal doon. So, after namin kumain, kailangan din namin umalis ka agad kasi kailangan namin magkasaulugan mamaya. Alam nyo guys, pag ganitong oras talaga, ayokong tumambay dito sa labas kasi sobrang mainit. So, pupunta ko dun sa kwarto ni Yuri, silent lang kasi natutulog siya. Mag-check muna ako ng trabaho ko kasi baka meron tayong pwede gawin na trabaho. Kasi actually kanina pagising ko wala akong ginawang trabaho. Kasi nung chinek ko, wala namang task na binigay. So, ngayon baka meron silang ibibigay. I-check ko muna. Ayun si Tress, guys. Hi, Tress. Hi. Hi.